Ito po yung ginamit po ni Soriano, mga kapatid. Awa ng Diyos, salamat sa Diyos, nagkaroon tayo ng copy niyan. No? Ito po ay translation na lamang po. Hindi po ginagamit ni Soriano yung original na No Limit Tangere, no? Yung original na No Limit Tangere probably nandun yun sa sa isang museum. Yung ginagamit po ni Soriano, translation na lamang po yan. Translated by Leon Maria Guerrero. Ayan, Leon Maria Guerrero. Ayan. Ito po ay inadjust po noon para sa mga modern readers. Kaya ginawa nilang English. No? Pero hindi po yan yung original copy o yung totoong kopya na yung legit na original, no? Hindi po ganoon. Translated na lang po yan. Ngayon, ang ipapakita ko po sa inyo, yung ginamit nila, yung page na ginamit nila, yan po, hinighlightan niya ng MCGI. Sa MCGI po yan. Nagkaroon ako ng copy dyan. Bahala na kung makulong ako. Bahala na. Bahala na kung makulong ako. Yan ang copy po ito sa MCGI mismo. Ito po yun, mga kapatid. Sa page 72, sabi dito, basahin ko po yung kulay green. But now, let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and New Testament, became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. Ayan. O, di ba? Kaya nung mga panahon ako, oo nga, no, galing talaga ni Rizal. Talagang na-expose ni Rizal yung kasamaan ng Iglesia Katolika. Di ba? Inano lang yung Iglesia Katolika na yun, pinagkakaperahan lang yung purgatorio. Ayan, ganyan yung kaisipan ko nung araw eh. Pero mga kapatid, alam nyo, hindi ko pa nare-realize nung mga panahon na ginawa ni Rizal itong No Limit Tangere, hindi siya proud na Catholic nung mga panahon na yan dahil isa siyang Mason. Member po siya ng Freemasonry nung mga panahon na yan. So, what do we expect, di ba? What do we expect? Pero ito mga kapatid tignan nyo po ito. Ito yung hindi binasa ni ni Soriano. Ang hinighlight lang niya yung sa may part ng purgatory kasi gusto niya nga pasamain yung purgatory, di ba? Pero alam nyo mga kapatid, hindi binasa yung banda nandito sa taas. Mag-i-start tayo dito sa part dito kay Doray. Ayan, yan. Makikita nyo ngayon yung lumalaki-laki yung aking mouse pointer. Babasahin ko to sa inyo. Makikita nyo, hindi naman totally masama si Rizal no? Makikita natin na si Rizal, nung siya ay member pa ng Mason, hindi tayo dapat mag-expect na yung magiging explanation ni Rizal regarding or patungkol sa Iglesia Katolika is maayos, di ba? Kasi yun ang purpose ng Mason sira ng Iglesia Katolika. So, mag-e-expect tayo na si Rizal magkakamali talaga dito. But yung kanyang budhi, hindi naman totally masama, no? Hindi naman totally masama. Hindi naman siya masyadong, alam niyo yon mga kapatid, yung talagang evil naman talaga or kagaya ng mga protestanteng religion kung paano na i-demonize yung Catholic Church talaga per se, no? Ayan. Sabi dito, Doray may be rather superstitious, but she is a good Catholic. Oh, kita nyo? Oh. Alam ni Rizal may good na Catholic, di ba? Alam ni Rizal may mabuting Katoliko, di ba? Hindi niya tinitignan, hindi kagaya ni Rizal yung mga protestante ngayon, yung mga ministro ngayon na dinidemonyo na iniimpyerno ang Iglesia Katolika. The mere fact na may sinabi si Rizal may mabuting Katoliko, therefore hindi naman talaga sa demonyo ang Iglesia Katolika, di ba? Oh. Diyan ko nga napapatunayan, binabasa lang si Soriano yung pabor sa kanya, pero hindi yung buong katotohanan. So yung truth na sinasabi ni Soriano may be truth, but subjective truth yon, hindi absolute, no? Truth lang para sa MCGI, pero hindi yung general truth. 'Di ba mga kapatid? Nakukuha niyo yung punto ko? May maputi palang Katoliko 'di ba? Oh, ngayon tuloy natin Okay. But she is a good Catholic and I hate to destroy anyone's faith. Ayun pala. Kaya hindi totoo yung sinasabi ni Soriano na kung nabubuhay lang daw ika si Rizal, magkasundo daw silang dalawa. Fake news yun. Si Soriano gusto niya mang-destroy ng anyone's faith Diba? Ang katunayan niyan, wala siyang nirerespetong ibang pananampalataya. Bakit po? Kasi tinuruan kami na yung maling pananampalataya hindi dapat nirerespeto. Dapat itinatama yun. But the problem is, kami nga hindi rin tama di ba? So, hindi uso ang respetuhan ng pananampalataya sa MCGI. Walang ganon. Kapag may isang MCGI, sinabi niya na nirerespeto niya yung pananampalataya ng iba, dito tong MCGI yan. Ako na magsasabi sa inyo, mga kapatid. Pero si Rizal, labag sa kalooban niya yun. Hate niya mang-destroy ng paniniwala ng iba. Tuloy natin yung basa. Pure intuitive faith differs as much from fanaticism.
as fire from smoke, or music from mere noise. Those who confuse the two are like the deaf. Ayan, nakita nyo? Nakita nyo? Yung maayos na pananampalataya, iba sa mga panatisismo. Iba yung totoong pananampalataya ng mabuting Katoliko kaysa sa pananampalataya ng panatikong MCGI. Dahil yung mabuting Katoliko, talagang maaari tayo magkaroon ng assurance na ang pag-asa niya na kay Kristo Jesus. Pero ang panatikong MCGI, pwede tayo magkaroon ng assurance niya na panatiko siya kay Daniel Rason tsaka kay panatiko kay Daniel Rason tsaka kay Soriano. Katunayan, patay na si Soriano, pinapakalat pa ng mga miyembro niya yung mga video ni Soriano eh. Di ba? Mga kapatid, sino ang tinatanyag nila? Si Kristo? Kalukuhan yun. I beg to disagree. Di ba? O halimbawa, nagpapakain sila, namimigay ng lugaw. Sino tinatanyag nila? Si Kristo? I beg to disagree. The mere fact na ang nakalagay sa tinapay nila, sa lugaw nila, MCGI, o kaya naman yung legacy continuous picture ni Soriano, hindi ako maniniwalang tinatanyag niyan si Kristo. Sabi yan ni Rizal, mga kapatid, na hindi pinaliwanag ni Soriano kasi ang gusto lang niya, pasamain kagad yung purgatorio. Di ba? Yan na nga yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Magbabasa sila ng mga referensya pero hindi nila babasahin in a correct context. Babasahin na kagad nila yon para kukunin nila sa kontekstong pabor sa kanila. Diba, no? O ngayon, tuloy natin yung basa. Among ourselves, we can say that the idea of purgatory is good, uplifting, and reasonable. Nakita nyo yon? Basahin ko nga ulit. Sabi ni Rizal, among ourselves. Ano sabi ni Rizal? Among ourselves, we can say that the idea of purgatory is good, uplifting, and reasonable. Aba, binasa ba ni Soriano yan? Mga kapatid kong Katoliko, meron ba kayong nabasa o napanood na live dati ni Soriano? Bible exposition, binasa niya yung part na yan? Sinabi ni Rizal dito, but now, sabi dito, among ourselves, we can say that the idea of purgatory is good, uplifting, and reasonable. Binasa ba yun ni Soriano? Hindi po. Ano kagad? Ang binasa niya kagad yung, but now let's see the idea of purgatory. Ay, hindi ika nabasa ni yan. Diba? Ganun kagad si Soriano eh. Pero hindi niya binasa tong isang napakagandang sentence na to, Diba? Yung palang purgatory, good pala yun. Uplifting pala yun. And reasonable. Totoo naman yun, mga kapatid eh. Bakit? Kung walang purgatory, namatay ka, tas may stain ka ng kasalanan, impyerno ka pa rin nun, no? May dumi pa ng dulot ng kasalanan na ginawa natin dito sa lupa. Good ba yon? Yes, good yun. Di ba? Uplifting pa yon? Yes, mga kapatid. Dahil kung tayo mamamatay na nasa state of grace, mga kapatid, mamamatay tayo ng panatag pa rin kahit na mapunta tayo sa may purgatorio. Bakit? Ang purpose naman ng purgatorio, lilinisin na lang tayo dun eh. Di ba? Gamit yung purifying fire. Hindi yung fire na sa damnation dun sa impyerno. Hindi. Yung purifying fire. At magiging ang byproduct nun, mga kapatid, is yung what God expected from us. Na tayo ay malinis, walang dungis, walang stain ng anumang dungis ng kasalanan. Diba? Kasi after nun, kung gaano ka man katagal sa purgatory, iisa lang ang kahinatnan mo niyan, pupunta ka ng langit. Hindi ba uplifting yon? Nagbibigay ng pag-asa sa atin eh. Hindi yun false hope. And, ano sabi ni Rizal sa bandang dulo? And reasonable. Ayun pala eh. Reasonable ba? Yes, reasonable. Di ba mga kapatid? Dahil sa purgatorio mga kapatid, nagkakaroon tayo ng pag-asa lalo na makapunta sa langit. O, ngayon, eto na. Ano pa yung hindi pa binasa ni Soriano sa atin? It links the living and the dead and leads to a more honest life. Oh, naku po, hindi na naman binasa ni Soriano to eh. Basahin ko nga ulit yung di niya binasa. It links the living and the dead and leads to a more honest life. Naku po, hindi na, ayun pala eh. Diba? Totoo naman na. Bakit kailangan nating, hindi ba, ano yung link natin sa, sa may purgatory, sa ating mga buhay? Hindi ba yung ipagdasal sila? Hindi naman nangangailangan ng panalangin ng mga nasa langit na eh. In fact, tayo ang nangangailangan ng panalangin sa kanila. Diba? Kaya nga nagre-request tayo eh. Ipanalangin mo kaming mga makasalanan ngayon. O, kanino tayo nagre-request? Diba kay Mama Mary na nasaan? Diba nasa langit? O, hindi din naman natin kailangan ipagdasal yung nasa impyerno. Nasa impyerno na ngayon eh. Wala nang chance na maakyat siya doon. Nandun na siya. Wala nang kawala yun. Nandun na siya. Kahit na ipanalangin pa natin yung mga nandun sa impyerno, wala na po mga kapatid. Nandun pa rin siya.
Di na siya makakaalis doon. Pero sa purgatorio, di ba? At tayong mga Katoliko, be proud. Bakit? Tayo lang kasi mga kapatid, yung pinapanalangin natin yung mga namatay na nakaawaan sila ng Panginoong Jesucristo, hanguin sa may purgatorio, mga kapatid, lalong-lalo na yung higit na nangangailangan ng yung awa. O doon ba sa may purgatorio, meron ba daw nangangailangan ng awa ni Kristo? Di ba meron? O sa bagong version naman, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. O totoo naman yun eh. Meron talagang walang makakaalaala eh, lalo na sa mga namatay sa MCGI. Si Soriano lang naman inaalala dyan eh. Kasi ang aral sa MCGI, pag namatay yung isang tao, wala na daw tayong control doon, bahala na Diyos doon. So kapag nilibing, bahala na, kalimutan mo na, parang ganun eh. Ganun ang lalabas. Si Soriano lang naman ang exemption dun sa aral ni Soriano mismo eh. Wala na daw ikang magagawa yung patay, kahit ipagdasal mo, papatay na daw ika yan eh. O talagang makakalimutan nga, di ba, sa MCGI? Si Soriano lang naman di kinakalimutan eh. Pero sa ating mga Katoliko, kahit na winalang na tayo ng mga nagkandamatayang panatiko na yan, pinagdadasal pa natin sila. Di ba? Hindi ka ba magiging proud noon? Ako proud ako bilang isang Katoliko eh. Kasi napagdadasal ko yung mga walang yang naging panatiko eh. Actually, naaawa ako sa kanila kasi naranasan ko din naman maging panatiko. O, di ba? Ayan. O, natutuwa ba kayo sa ating episode ngayon? O, nakita nyo ba yan? O, yan yung mga hindi binasa kasi ni Soriano nung araw po. O, tuloy na po natin yung ating binabasa ngayon. The evil lies in the way the concept is abused. Ayun pala. Nakita nyo yun? Sabi dito, the evil lies in the way the concept is abused. Alam nyo po kung ano yun? Magpakatotoo na po tayo mga kapatid. Meron pong mga abusadong pari nung araw. Totoo po yun. Totoo po yun. Kaya din namin naging ganyan si Rizal. Kaya siya naging mason dahil sa mga walang yapo na mga pari nung araw eh. Pero hindi po lahat ng pari nung araw masama. Dahil po, mga kapatid, yung isa sa mga writings ni Rizal, inalay niya yun sa Gombursa eh, na hindi, mga kapatid, sinasabi ni Soriano. I don't know kung yung El Filion or itong Noli Me Tangere. Mga kapatid kong Katoliko, please tulungan nyo nga po ako. Sige, i-announce ko dito. Ibasahin ko mamaya. Hindi ko maalala kung itong Noli Me Tangere or yung El Filibusterismo, i-dedicate niya yung pagsulat nun sa Gombursa, yung tatlong paring namatay. Actually, hindi lang sila namatay, ipinapatay sila ng abusadong mga namamahala nung araw, no, ng mga Espanyol. Yung ba masama ba yung mga pari niya? Sa demonyo ba yung mga pinapatay na yon? Tama lang naman yung pinaglalaban nila, mga kapatid eh. Pero pinapatay sila. Diba? Sino ba nakakaalam dyan? Sige nga, basahin nga natin sa comment section. Baka meron na nagsabi. Saan po dinedicate yung yung nakadedicate sa Gombursa? Sa ano ba yon? El Fili. Thank you po kapatid na Shepot. Ayan, do. Sa El Fili pala yon. Dinedicate ni Rizal po sa tatlong pari po yon. Si Gomez, saka si Zamora. Ayan, nakalimutan ko isa. Sorry po kapatid, Ayan. So, and Zamora yan eh. Tas Gomez yung isa. Ayan, Gombursa. Ayan. So, yun po mga kapatid Iniabuso po kasi ng mga masasamang pare, yung abusadong pare, yung mga sakramento nung araw. Halimbawa, sa Sacrament of Confession, supposedly dapat meron yun na yung secrecy, mga kapatid, iniingatan yun eh. Pero may mga siraulong pari nung araw, sinusumbong yung mga kino-confess sa kanila, tapos, di ba? Yung iba naman, eto pag-aaralan din natin to balang araw, yung about sa, kalimutan ko yung part na yun eh, inabuso yun ng ibang pare, and then pinagkaperahan, magbigay ka lang ika daw ng ganitong halaga, mapapatawad ka na ng Diyos. Mga ganun ba? Siguro sa confession din yun. Yan po yung ginagawa po ng mga pare na abusado nung araw. Pero hindi yung Catholic Church per se. Kasi walang goal na gano'n ng Catholic Church. Kung magiging tapat lang yung mga kagaya ni Soriano kung paano sila mag-preach. Pero syempre, di ba, i-demonize nila yung church para magbukang pogi yung kanilang samahan. Di ba, no? O, ito na. Tuloy na natin. Ito na po yung sabi ni Rizal. But now, let's see how the idea of purgatory, ano sabi dito ni Rizal? Let's see how the idea. Ano po? Ito ang tandaan nyo Sabi ni Rizal dito, but now, let's see how the idea, hindi how the word, di ba no? How the idea of purgatory, which is absent from both the Old and New Testament, became the Catholic doctrine.
So, anong pag-uusapan natin dito? Yung idea ng purgatory. Pero mga kapatid, paano ang naging interpretation dyan? Tuloy natin yung basa ha. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. Hanggang doon na lang. Nakita niyo yung kulay green, yung highlight na kulay green, yung may markeran ng kulay green mga kapatid. Hanggang purgatory lang yung minarkahan ng MCGI dyan na nakikita nyo sa screen. Pero alam nyo ba mga kapatid, dyan na nagkamali si Soriano. Anong context natin? How the idea of purgatory. Idea dapat. Idea. Not yung word per word. Ngayon, eto na. Dito ngayon nag-focus masyado si Soriano sa which is absent from both the Old and New Testament became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention. So, nag-focus si Soriano sa letra por letra, mga kapatid. Doon nag-focus na si Soriano sa mi which is absent from both and Old New Testament. Kaya sinabi niya, si Kristo daw ika, tsaka si Moises, walang sinabi daw ika na purgatorio. Letra por letra. O, so, anong i-expect natin? Hiyang na hiyang yun sa mga kagaya ng MCGI kasi Bible alone sila, mahilig sila sa letra por letra eh. Diba no? Ganun po yun mga kapatid eh. Kahit siguro mabasa to ng INC, probably ganun din ang magiging conclusion niya. Kasi wala nga daw slightest mention. Diba? Walang nabanggit letra por letra sa Biblia na merong purgatorio. So, dun sila nag-focus. Ngayon, bibigyan natin ngayon ng focus yung hindi nila binigyan ng focus. Ituloy natin yung basa mga kapatid kong Katoliko. O, tignan nyo ha. Mag-start tayo ulit sa neither. Dito, ayan, makikita nyo ngayon. Ayan, lumaki yung mouse ko, di ba? O, mag-start tayo dito sa neither. Babasahin ko ulit mga kapatid. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. Quit. May quit siya mga kapatid. May quit. Ibig sabihin, yung pinutol na ng MCGI. Pero itutuloy natin ha. Kasi supposedly, ang purpose ng quit, kung grammar ang pag-uusapan, it's a pause. It's a pause, not a stop. Diba? Ano yung stop? Di yung tuldok. Tuloy natin yung pagbasa. Okay? Slightest mention of purgatory. Quit and the only text from Bible that can be cited. One from the second book of Maccabees chapter 12 on the prayers for the dead. For their guilt's undoing is insufficient. Furthermore, this book was pronounced apocryphal by the Council of Laodicea, and the Holy Catholic Church sanctioned it only much later. Aba, meron palang binanggit na Bible verse eh. Binanggit pala na Bible verse mga kapatid. O tama, wala nga mababasa letra por letra, pero may binanggit na Bible verse si Rizal eh. Bakit hindi pinakita ng MCGI? Madadali yung MCGI. Kasi ang pinag-uusapan naman talaga dyan, yung idea ng purgatory, hindi yung letra por letra per se. Ayan ang nakalagay oh. And the only text from the Bible that can be cited from one second book of Maccabees. Ay, paano yan? Wala kasing Maccabees sa kanila eh. Di ba? Walang Makabeo kasi sa mga Biblia nila, Protestant yung mga yan eh. What do we expect mga kapatid? Hindi po ba? Pero nakita nyo yun, yung hindi pinakita sa MCGI, yung mga yung mga babangga sa idea nila, yung mga babangga sa aral nila, mabibisto kasi mga kapatid eh. Nakita nyo yun? Oh, shoutout po kay kapatid na Shepo. Thank you po, Burgos wala. Sorry po, Father Burgos. Ayan, nakalimutan ko po. Ayan, shoutout kay kapatid na Z Musician. Magandang gabi po. Oh. Ayan, shoutout kay kapatid na Jeremy Lynn. Ayan, thank you po. Ayan, oh. Nakita nyo mga kapatid kong Katoliko? Nakita nyo yun? Yun pala eh. Meron palang nasa Biblia, Makabeo. Pero mga kapatid, ang totoo niyan is hindi lang po yung Makabeo. No? Hindi lang po yung Makabeo. Tandaan natin, hindi natin masisisi si Rizal dito. Kasi noong mga panahon po na yan, siya po ay Freemasonry. So, kung ano yung makikita niya, so possible na makakasira sa Iglesia Katolika. Ganun yung tingin niya eh. Kasi inis si Rizal noon dun sa mga abusadong pari nung araw. At isa siyang mason. So, what do we expect? Sirain niya talaga yung Iglesia Katolika, di ba? Through his writings. But kahit nasabihin mo yung second book of Maccabees lang yung sinite niya, malaking bagay na yan sa ating bilang Katoliko. Kasi according naman talaga yun sa teaching natin eh. Mas nagbabase tayo ako kasi pag ako ng purgatory, mas prefer ko yung second Maccabees tsaka yung sa Corinto, aklat ng Corinto. Dun kasi sa unang Pedro 3:18 hanggang 19, masyado siyang broad eh. Hindi siya pwedeng pang ng purgatory talaga per se, mga kapatid, Pero pwede natin gamitin yon unang Pedro 3:18 hanggang 19 para i-prove na hindi lang yung langit at lupa yung nag-exist. Meron pong nag-exist na Abraham's bosom at the same time, syempre, yung purgatory. Ganun po. Pero hindi siya yung purgatory per se.
Ganun po yun, ha? So, sana malinaw sa atin yun, mga kapatid kong Katoliko. O, tapos sinabi pa dito na Rizal, nor did the pagans believe anything like it. The much quoted passage from the 6th book of Virgil's, Aeneid, the penances after death could not have been an expression of such belief, even though it gave Saint Gregory the Great an excuse to speak of the drowned souls, and was developed by Dante in his Divine Comedy. Alam niyo po mga kapatid, itong Dante in his Divine Comedy, isa yung fiction book. Fiction book. Kaya nga meron na yung Dante's Inferno. I don't know kung alam niyo yung game na yon. Kinuha siya dito sa may Dante's Divine Comedy. No, isa po siyang fictional book na si Dante nakapunta sa impyerno, and din yung impyerno merong mga ganito, merong ganyan. Pag binasa po natin yung Divine Comedy, maaaring matakot kayo kung wala kayong idea sa teaching ng simbahan. Pero kung may idea kayo sa teaching ng simbahan, hindi kayo matatakot kasi maraming inaccuracies sa gawa na to ni Dante, mga kapatid. Kasi fiction lang naman po yung book na yan, na sinabi dito ni Jose Rizal. Ayan, so kung mapapansin nyo mga kapatid, paano magsalita si Rizal? Hindi siya nagsasalita na para sa ikabubuti ng Iglesia Katolika. Which is, hindi na yung katakataka. Kasi, again, nung mga panahon na sinulat niya to, isa po siyang Mason. Oh, eto pa, ipakita ko po sa inyo yung hindi ipinakita ng MCGI. 'Di ba ito po ay page 72 lang, 'di ba? Yung nakita din natin sa video, 72. Pakita ko po sa inyo page 73. Ito naman po yung sa page 73, hinighlight dito ng MCGI. Ayan po mga kapatid, no? Yan po yung hinighlight ng MCGI. O, basahin ko po yung hinighlight nila na hindi ipinakita sa madla. Sabi dito, anyway, the early Christians did not believe in purgatory. They died in the cheerful confidence that they would soon see God face to face. CGI. Pero hinighlight nila yan sa libro nila. Nagkaroon tayo ng copy dyan. Alam nyo mga kapatid, hindi po totoo yun mga kapatid. Sino ang nagsulat ng unang Korinto, ng ikalawang Korinto? Hindi ba si San Pablo? Yung sinusulat niya, the very idea nung sinusulat niya patungkol sa purgatory talaga yun. Wala nga lang pangalan na purgatory. Ganun po 'yun mga kapatid. Kasi 'di ba, sa may concept nung sa may Macabeo, ikalawa Macabeo, patungkol sa panalangin sa mga patay, which is the very essence of purgatory, 'di ba, no? And then dito naman sa unang Korinto, mga kapatid, na sinulat ni San Pablo na unang Kristiyano, mga kapatid, early Christian, is patungkol sa kung ano yung sasapitin ng isang tao na namatay na may stain pa ng kasalanan, which is yung magdadaan siya sa purifying fire as per CCC 1030 to 1031, no? Yung sinasabi ng CCC 1030 to 1031 na kung sino man daw yung namatay in friend of God or yung in a state of grace na meron pang stain ng kasalanan, so siya ay magdadaan sa purifying fire. Yun yung tinutukoy po ng sulat ni San Pablo. Anong ibig sabihin nito dito sa sulat ni Rizal? Ibig sabihin ba totoo na to? Hindi po mga kapatid. Dahil unang-una alam natin na si Rizal nung panahon na to is isa pong Mason. Again, isa po siyang Mason. Hindi ko yung pagsasawang sabihin sa inyo. Kasi hindi naman nga sinasabi ni Soriano no? So ito bang salita o sulat ni Rizal na to theologically correct? Mali po siya, no? So mali po talaga si Rizal dyan. Wala tayong dapat i-expect sa kanya. Kung paanong si Soriano, wala tayong expect na masasabi siyang mabuti sa Iglesia Katolika. Ganun din po sa panahon na si Rizal Mason pa. Oh, and then ito pa, tuloy natin yung yung hindi nabasa ng MCGI. Apparently, the first fathers of the church to make mention of purgatory were Saint Clement of Alexandria, Origen, and Saint Irenaeus. Ayan o. O, di ba early Christian din yun? Nakita niyo mga kapatid? Di ba? Hindi ba early Christian yan? Si Saint Clement of Alexandria, si Origen, si Saint Irenaeus. If I'm not mistaken, si Saint Irenaeus, siya ngayon sumulat nung against heresies Di ba early Christian yan? Kaya nga tawag natin church father Nakita niyo yan mga kapatid? O, yan yung mga hindi sinasabi ni Soriano. Buti pa nga si Rizal nag-cite ng history kahit na iba ang interpretation niya Di ba? Si Soriano, nag-cite ba ng history? Hindi. Kung magsa-cite man siya ng history his history na pabor sa kanya. Ganon. Tuloy natin And they were influenced perhaps by the religions of Zarathustra. Ayan, Zarathustra, which was still flourishing at that time throughout the Orient. Indeed, we come across frequent rebukes of
Origen's Orientalism. Ayan. Ayan mga kapatid, ano? So, eto na. Nagbibigay na din si Rizal sa punto na to ng kanyang mga, hindi naman accusations, yung kanyang mga nalalaman na probably hindi niya alam na mali pa. No? Na mali. Ganon. Parang more on, parang kumbaga sa mga protestante, nagsiself-interpret na si Rizal noong mga panahon na to. At hindi yung katakataka dahil isa siyang mason. So, ayan po mga kapatid. Okay? Tuloy natin ang basa. Saint Irenaeus gave a proof of existence of purgatory. Ayan, purgatory. Christ stayed underground for 3 days after his death. 3 days, so to speak, in purgatory. And from this, he could concluded that each soul would have to stay there until the resurrection of the body. But he would seem to be contradicted in this by Christ's promise to the God, thief on Calvary. This day thou shalt be with me in paradise. Di ba? Ayan nakita nyo mga kapatid. So, pinapaliwanag naman dito ni Rizal na mali daw yung si Saint Irenaeus. Bakit? Kasi doon sa Bible, si Kristo nangako siya Nangako siya na dadaling kita sa paraiso. Ayan, mga kapatid. Alam nyo ba mga kapatid? Actually, naalala nyo yung topic namin ni Kaburnok? Hindi contradicting yun. Mali si Rizal dyan sa punto na yan, mga kapatid. Ininterpret ni Rizal itong sinabi niya na me in paradise, thou shalt be me in paradise. Literal na yung langit na kagad. Hindi ganon. Hindi ganon ang aral ng Iglesia Katolika. Literal na langit kagad. Hindi po ganon. Hindi ganon, mga kapatid. Nung nandito pa si Kristo sa lupa, mga kapatid, hanggang doon sa pagpunta niya doon sa sa lugar ng mga patay, sa Hades, mga kapatid, hindi pa po bukas ang langit nun. Hindi pa bukas yung langit nun. Magpipreach pa siya dun di ba? Magpipreach pa siya dun Pero, nung umakyat na siya, kasama yung bihag. Di ba sa Efeso yun if I'm not mistaken. Kasama niya yung bihag, dun na, buksan yung langit. Pero yung tinutukoy na promise dito, yung Panginoon sa Kristo na paradise, hindi po yung literal na kagad na langit. Hindi ganon. Actually, sasabihin ko na kagad sa inyo kung ano yung paradise na yan. Yung po yung Abraham's bosom. Limbo of the fathers, limbo of the just. Bigyan ko kayo ng isang magandang sample or isang maikling graph ba? Yung purgatorio, mga kapatid, tsaka limbo of the fathers, kasama sila sa tinatawag natin na Hades. Kasi yung Hades, general siya, o abode of the dead. Lugar ng mga patay. So yung nandito sa purgatorio, patay yung mga nandyan, mga namatayan nandyan. Dito po sa limbo of the fathers, limbo of the just, or Abraham's bosom, patay din po yung mga nandyan. Mga dati silang nabuhay, and then nandyan na sila. Yung kapag ikaw ay namatay, may stain ka, mga kapatid. May stain ka pa ng kasalanan, pupunta ka sa purgatorio. Ganun yun Pero, mga kapatid, take note itong limbo of the fathers na to, or yung limbo of the just, or Abraham's bosom, yan po mga kapatid, nag-i-exist noong mga panahon ng Panginoong Jesucristo nung hindi pa nabubuksan yung kalangitan. Kasi wala pa naman pupunta kagad sa langit na matayin yung exemption yung exemption pa yung ibang mga propeta, 'di ba? Yung halimbawa, yung sila yung dinala sa langit, Pero ibig ko sabihin, eto mga kapatid, yung mga dating namatay, kung sila may stain ng kasalanan, pupunta sila sa purgatorio. Okay? Ngayon, since na hindi pa sila pupunta ng langit, kasi hindi pa open ang langit, mga kapatid, hindi pa binubuksan ni Kristo yung gates ng langit, ang susunod na destination nila, dun muna sa limbo of the fathers, or yung limbo of the just, or Abraham's bosom. Kasi yung nandoon po mga kapatid, yun yung mga matutuwid ng tao. Nalinis na sila. Kaya nga limbo of the just yung tawag natin dun 'Di ba merong limbo of infants na hindi naman na itinuring na official teaching ng simbahan natin. Yun ay theological speculation lamang po, or theological opinion. Pero ito pong limbo of the fathers, or limbo of the just, or Abraham's bosom, hindi yan kagaya ng limbo of infants po. Nag-exist talaga yan. Diyan napadpad yung mga santo or mga nalinis na hindi pa na idadala. Nag-iintay sa Panginoong Jesucristo. Ayan, para mas madali nyo maintindihan. After nila sa purgatory, nalinis sila, punta dyan sa limbo of the fathers. Ganun po. Pero merong iba na hindi na nagdaan sa purgatory kasi matuwid talaga, namatay na matuwid Dumiretso dyan sa limbo of the fathers. Okay? At yan yung paradise na sinasabi ko sa inyo. Yung kanina, yung pangako ni Kristo po doon sa katabi niya sa krus. Yung ngayon, dadaling kita sa paraiso. Yung paraiso na tinutukoy doon, mga kapatid, according po sa teaching ng simbahan natin,
at mga nababasa kong commentaries, hindi po yan yung heaven na kagad. Yun po yung limbo of the fathers or yung Abraham's bosom sa siping ni Abraham. Diba naalala niyo yun yung kay Lazaro tsaka yung doon sa mayaman? Nasaan si Lazaro? Sa siping ni Abraham. O doon po, doon dinala yung namatay na kasama ni Kristo sa krus. So tinupad niya yung pangako niya, mga kapatid. And eventually, lalo nung natupad yung pangarap na yon, nung pinuntahan na ni Kristo, mga kapatid, yung limbo of the just, pinangaralan niya, dinala niya sa langit. So ganun po, mga kapatid ha. So dito sa statement ni Rizal na to, na parang pinagkokontra niya si Origen, tsaka yung about dito sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, nangaral daw ika sa ano po yon? Mali po yon. Hindi sila magkakontra. Kasi yung tinutukoy ni Kristo dito na me in paradise, Abraham's bosom yon. Ngayon, yung sinasabi ni Origen na purgatory yung pinuntahan ni Kristo, hindi po ganon. Hindi po ganon. Wag nating i-interpret ng ganon kagad na purgatory yung pinuntahan ni Kristo. Hindi po. Hindi, kahit po sa mga teaching natin sa CCC, walang sinabi na nangaral siya sa purgatorio. Ang sinabi po ng CCC sa atin, nangaral siya sa lugar ng mga patay, no? Nangaral siya sa lugar ng mga patay. Ngayon, kaya sinabi na purgatorio 'yon kasi ganito po ito natutunan ko to sa may professor ko sa sa theology, mga kapatid, shoutout si Professor Hector Damaso. Ayan yung aking professor sa theology. Pwede nating gamitin yung purgatorio, mga kapatid, na abode of the dead kasi, mga kapatid, states po yan state po, no? Sa atin as a Catholic Church, hindi tayo naniniwala na ang existing lang po is yung langit tsaka yung impyerno. Hindi po ganon. Kung paanong merong nag-i-exist na Abraham's bosom, the possibility of purgatory, actually hindi nga possibility yun Sure na ang simbahan natin dyan, kaya nga naging dogma yan ng ating simbahan. So kung merong nag-e-exist na Abraham's bosom o limbo of the fathers or limbo of the just, bukod pa sa langit tsaka impyerno, yung pagiging existence o yung existence po ng purgatory, meron din po nun. Ganon po, mga kapatid Ganon natin dapat nawain yan. Ngayon, time machine na. Ayan, punta na tayo sa time na si Rizal po ay papatayin na nung December 29. Ayan. Alam nyo po, mga kapatid, ito hindi to binasa po sa MCG. Ayan, hindi to binasa ni Soriano. According po sa may www.filipinaslibrary.org.ph, ayan, yung Pilipinas Heritage Library. Ayan Alam nyo ba, mga kapatid, si Rizal nagbalik loob sa Iglesia Katolika? Hindi siya naanib sa Iglesia ng Diyos ni Soriano. Hindi siya naanib sa Iglesia ni Kristo. Nagbalik loob siya sa Iglesia Katolika. Basahin ko sa inyo Sabi niya po dito, sabi dito sa website na to around 7 a.m. of December 29, Rizal was transferred to his death cell in Fort Santiago. There he received numerous visitors, including his counsel, some Spanish official, several priests, his former professors, with whom he supposedly discussed reason and religion, the Archbishop of Manila. Mantakin mo, mga kapatid, obispo ng Maynila, nakausap pa ni Rizal. Sinabi ba yun sa MCGI? Hindi po. Kasi papabor sa Iglesia Katolika yun pag sinabi ng MCGI yan tuloy natin yung basa. Sinong Archbishop yon? Si Reverend Bernardino Nozaleda. Ayan. Recalled. May naalala pala si Bishop Nozaleda. Ano yung naalala niya? During that day, although Rizal did not reject the Jesuits, yung mga parang Jesuita po, he persisted his errors. May error pala si Rizal, mga kapatid kong Katoliko. May error pala yung ating pambansang bayani Error saan? Errors contrary to the Catholic faith. Ayun pala, mga kapatid. Sino ba yung bishop na yan? Alam niyo, mga kapatid, si Bishop Bernardino Nozalena, order of preacher po, mga kapatid, siya po ay naging obispo po sa Maynila, Archbishop of Manila, noong 1889 to 1902. Ayan native of Asturias, originally a professor in Manila, took possession of his diocese on October 29, 1890, issued circulars to the Filipinos on May 8, 1898, urging them to defend the Philippines against the American invaders. Returned to Spain and was nominated Archbishop of Valencia in 1903. Kita nyo yun? Yan palang professor na obispo din. Nag-ano pa na,
ano ang Pilipinas na ipagtanggol, di ba? Yung ating bansa against po sa mga American invaders. O sinabi ba ni Soriano yung history na yan? Siyempre hindi. Kasi hindi yan papabor sa iglesia nilang sulpot eh. Papabor yan sa iglesia katolika. Di ba mga kapatid? Nakita nyo yun? O balik tayo ulit dun sa dun sa na-recall ni Bishop sa kanilang pag-uusap. Ayan ha, babasahin ko po. However, at the last hour, Rizal abjured in writing his religious errors. In other words, Rizal, a Mason, isang Mason, member ng Freemasonry, was said to have recanted his statements against the church and to have returned to the Catholic faith. Ayun, ayun pala. Mali pala si Soriano doon sa sabi niya na, kung nabubuhay si Rizal, kaanib yan sa iglesia ng Diyos eh. Anong kaanib sa iglesia ng Diyos? Anong kahilo? Bago namatay si Rizal, nagbalik loob siya sa iglesia katolika. Ano ka? Diba? Yung ibang mga naging girlfriend ni Rizal yung ibang mga nakarelasyon ni Rizal, protestante yun hindi naakay si Rizal. Alam niyo, sinabi ba ni Soriano sa subject na Rizal? Alam niyo po ba yun? Napag-aralan niyo ba yun nung college? May subject po na Rizal nung college eh. Nakalimutan ko na kung sinong girlfriend niya yun. Protestante yun. Sinubukang akayin si Rizal, hindi umalis si Rizal sa pananampalatayang Katoliko. O tapos sasabihin ni Soriano, kung nabubuhay daw yan kaanib yan sa iglesia ng Diyos eh. Lalo ako natawa kasi nung nabasa ko yung isang post ng isang member ng iglesia ni Manalo, kung yan daw nabubuhay si Rizal daw kaanib yan ng iglesia ni Cristo. Ayan po kapatid. Ayan yung mga malaking kalukuhan di ba? So ayan, no? So sana maging malinaw sa atin to mga kapatid Si Rizal po bago namatay, nagbalik loob sa Iglesia Katolika. Ayan. At alam nyo po ba, bukod pa po sa siya ay nag-confess mga kapatid at nagbalik loob sa Iglesia Katolika, gumawa po siya ng retraction letter na nakasulat po sa Espanyol. Ito po yun mga kapatid, basahin ko po sa inyo mga kapatid. Ito po ay galing po sa may website na joserizal.ph. Ayan. So ito po ay minemaintain po ng Jose Rizal University, mga kapatid kong Katoliko, no? Yan po ay minemaintain po ng isang presteryosong university dito sa Pilipinas, yung Jose Rizal University. Ano pong sabi dito mga kapatid? Ano yung nakalagay sa retraction ni Jose Rizal? Hayaan nyo po munang basahin ko yung original kasi ito po ay nakasulat po sa Spanish. So basahin po natin siya. Testingin ko sana magawa kong basahin. Ayan. Ito po mga kapatid Ito po ay na-discover po, original discovered by Father Manuel Garcia, noong May 18, 1935, Ito po yung letter niya. Sabi dito, me declaro católica y en esta religión, en que nací y me eduque, querero vivir y morir. Me retracto, yung retraction niya, no? Me retracto de todo corazón, de cuanto en mis palabras, escritos, impresos y conducta ha habido contrario a mi cualidad de hijo de la Iglesia Católica. De hijo de la Iglesia Católica. Anak pala siya ng Iglesia Católica, no? Creo y profeso cuanto ella enseña y me somento a cuanto ella manda. Abomino de la masonaria. Tinanong niya pala yung Freemasonry. Tinatakwil niya yung pagiging mason niya mga kapatid dito sa retraction letter niya. Como enigma que es de la iglesia y como sociedad prohibida por la iglesia. Puede el prelado diocesano como autoridad superior eclesiástica hacer pública esta manifestación espontánea mía para reparar el escándalo que mis actos hayan podido causar y para que Dios y los hombres me perdonen. Ayan pala mga kapatid, humihingi ng tawad si Rizal sa mga nagawa niya sa Diyos at sa mga tao dahil merong mga naapektuhan sa pagiging mason niya sinabi ba yan sa MCGI? Syempre hindi. Masisira yung yung goal ng MCGI na makaakay ng inosenteng Katoliko. Ito po yung translated in English po. By the way, ito po ay nasulat ni Rizal, Manila, 29 de Diciembre de 1896. Ayan, nasulat niya po yan sa Manila po. Ito yung English translation. I declare myself a Catholic and this religion
in which I was born and educated. I wish to live and die. Nakita niyo yon? Hindi pala siya naanib sa iglesia ni Manalo, no? Hindi pala siya naanib sa iglesia ng Diyos ni Soriano. Tuloy natin yung basa. I retract with all my heart. Ayun pala, yung corazon. Heart pala yun, no? Whatever in my words, writings, publication, and conduct has been contrary to my character as son of the Catholic Church. Aba, yung nasulat niya pala na pagpapasama ng purgatorio dun sa Noli Me Tangere, binabawi niya na yun, nire-retract niya na pala. Sinabi ba yun ni Soriano, mga kapatid kong Katoliko? Hindi. Nakita niyo yun? Sabi dito, whatever in my words, writings, publication, na-publish ba yung Noli Me Tangere? Na-publish ba yung El Filibusterismo? Na-publish yun. Kaya nga siya kinasuhan ng gobyerno eh. 'Di ba? Ng pag-aaklas o ng paglaban sa gobyerno eh. Na-publish yun eh. O tuloy natin yung pagbasa. I believe and I confess whatever she teaches and I submit to whatever she demands. O nakita nyo? Si Rizal pala, mga kapatid, naniniwala siya, magpapasakop siya sa kung anong tinuturo o kung ano man ang dinedemand ng iglesia na tatag ng Panginoong Hesukristo. Hindi ba Katoliko si Rizal? Katoliko nga bago namatay eh. Tuloy natin ang pagbasa. I abominate masonry as the enemy which is of the church and as a society prohibited by church. Aba, nung panahon pala na yun, pinoprohibit na yung pagsama sa masonry at tinatakwil pala ni Rizal yun eh. O, sinabi ba yan sa MCGI? Syempre hindi. Diba, mga kapatid? Ayaw niyang, tinakwil niya yung masonry kasi kalaban niya ng simbahan eh. Diba? Pinagbabawal ng simbahan na umanib sa pre-masonry. Tuloy natin yung pagbasa. The diocesan prelate may, as the superior ecclesiastical authority, make public this spontaneous manifestation of mine in order to repair the scandal. Ayun pala mga kapatid. Merong mga naging scandal yung pagiging mason ni Rizal nung araw eh. At sadly, doon nag-focus yung mga protestante para i-demonize yung Iglesia Katolika. Mga kapatid, nakita nyo yun? No? Pero si Rizal mismo, hindi nila pinakita na si Rizal gusto niyang ayusin yung iskandalo na nalikha niya. Sinabi ba yun sa mga protestante? Hindi po. Tuloy natin yung pagbasa. Which my acts may have caused, and so that God and people may pardon me. Ayan, mga kapatid. Ginagawa niya, tinatama niya yung lahat para mapatawad siya ng Diyos at ng tao. Kung nabubuhay si Rizal, patatawarin ko yun eh. Diba? Sino mas makatotohanan? Siyempre, yung sinabi natin, mga kapatid. Kung nabubuhay ba si Rizal, mga kapatid kong Katoliko, patatawarin natin? Siyempre, patawarin natin. Kapatid natin yan sa Iglesia Katolika eh. Diba? Nagsisi naman yung tao eh. Hindi naman siya naanib sa Iglesia ni Manalo. Hindi naman siya naanib sa Iglesia ng Diyos ni Soriano. Patawarin natin, 'di ba? Ito pong retraction letter niya na to, nasulat po nung sa Manila, 29 of December 1896. Ayan, si Rizal. Diyan po nagtatapos yung ating lesson. May natutunan po ba kayo mga kapatid na hindi natutunan natin sa MCGI? Nakita niyo 'yon? Magagalit ba tayo kay Rizal? Pagbibintangan pa ba natin si Rizal na kalaban ng iglesia? I hope wag na po, no? Dahil si Rizal po ay nagbalik loob sa Iglesia Katolika. Nagsisi po siya. Gumawa siya ng retraction letter. Nag-confess po siya. Tumanggap siya ng sakramento ng pakikipagkasundo sa Diyos. Kumpisal. Kaya po kapatid natin siya kay Kristo. Okay? Ayan.